sa maling impormasyon. Naku po, patay tayo dyan. Eto, basahin na natin, ha. Asa na ba yun? Nawawala pa, anak ng wewe, oh. Eto, pasok. Horrified o lubos na nababahala. Ganyan ilarawan ni Grabe naman yung headline ng Frontline. Iba talaga ang headline ng Frontline sa GMA, ano? Sa Frontline medyo masyadong parang tabloid. Masyadong nababahala. Parang naman. Tutuloy natin. Bongbong Marcos, ang reaksyon niya sa sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung totoo ito, kaya ipinatawag niya si Chinese Ambassador Wang Xilian. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ganito sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media kanina sa dinaluhan niyang town hall meeting, giniit ng Pangulo na wala siyang alam sa sinasabing secret agreement. Wala naman daw kasing nagsabi sa kanya ukol dito nang umupo siya sa Malacanang. Ang problema pa, magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. Nako! From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Yun na nga Sabi ng isang opisyal, dating government official under the previous administration, there is no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Nauna nang sinabi ni sabi ni ganito. Alam mo, Mr. President, isa lang ang masasabi ko. Kung alam ninyong maraming iba't ibang impormasyon, maganda siguro wag nyo munang paniwalaan. Alam nyo na palang iba't ibang impormasyon eh. Bakit kayo kaagad ng komento? Alam mo naman ng media, gusto nang pinag-aaway kayo ng mga Duterte. So, gustong-gusto nila yung nagsasabong kayo. Kasi pag nagsasabong kayo, magandang balita yan. So, meron silang content. Mr. President, sana bago kayo nagkomento, sumagot. Bago nyo sinabing nakakatakot o horrified, sana kinonfirm nyo muna, di ba? Sa mismong bibig ni Pangulong Duterte, mahirap po bang tawagan yung kanyang chief of staff? Bigay ko yung number, gusto ninyo. Para matawagan ninyo, pwede nyo naman tanungin siya mismo, Mr. President, former President, meron ba kayong kasunduan? Ano ba ang problema sa nag-uusap? Hindi, tanong ko lang ha. Di ba, alam mo sa buhay na to, matatanda na tayo eh. Para magkaroon pa ng tampu-tampuhan sa buhay. Pwede naman po sigurong tawagan ninyo at tanungin nyo, Mr. President, ano ba ang pangakong ibinigay mo sa China? Kaysa na kasi mahirap eh. Alam nyo, ito makinig kayo na mabuti Mahirap din natatanungin lang natin kung sino-sinong tao. Dahil this is a very, very important matter. Sabi nga ni Mike Abe, napaka-importante nito na kailangan magkomento si BP Sara. Anak ng tutsa talaga to si Mike Abe. Talagang meron na kakaiba dito kay Mike Abe. Napaka-sunshine ng buhay nito. Di ba? Totoo naman eh. Kala ko ba napaka-importante nito? Ibig sabihin po ng napaka-importante nito, dapat hindi kayo naniniwala sa sabi-sabi. Bakit, kanyo? Ano ba anong tawag sa mga taong naniniwala sa sabi-sabi? Kayo na magtuloy. Di ba po? Maaari din naman, pangalawa. Ako, pangalawang obserbasyon ko lang Pangalawang obserbasyon ko, bakit yung tinatawag ninyong secret deal, wala naman pong sinasabi kung sino man, yung pinaniwalaan ninyo, si Roque. Wala naman sinasabi si Roque secret deal yun eh. Sa nino ba nanggaling niya salitang secret deal? Di ba sa mga vlogger lamang ninyo,
So, ibig pong sabihin nun, sir, boss, maamo, Mr. President, yung salitang secret deal nanggaling lang ho yan sa mga vlogger ninyo. Bakit para atang pareho kayo ng script na mga vlogger ninyo? Bakit ho, sir? Yan ho ba ang pinag-uusapan sa likod ng kamera? Yan po ba ang script? O napulot nyo lang ho ito sa mga amuyong na pumapaligid sa inyo? Na merong secret deal. Kasi wala ho ewan ko wala akong nagsasabi sa kampo ng mga Duterte, mapa si Roque o di kaya si Panelo, na salitang secret deal. Saan ang galing yung secret deal na yan? It's either, di ba? It's either sa mga vlogger ninyo o di kaya sa media. Sabi naman itong ni Edison, si Roque may sabing kagagalitan mo vlogger nyo, Roque. Walang sinabing secret deal si Roque, ang sinabi niya gentleman's agreement. Na which is nilinaw naman na walang gentleman's agreement, sabi ni Panelo. Ang tanong, sino ho ba nagsabi? Si Panelo ho ba? Si Roque ho ba o si Duterte? Di ba si Duterte? Bakit di nyo tanungin si Duterte? Simpleng-simple lang naman, di ba? Si Duterte nagsabi, bakit di nyo tanungin ng diretso? Ang dali-dali humatanong si Pangulong Duterte, sigurado naman ako, presidente kayo. Meron kayong impormasyon kung paano siya makontak. Kami nga mga vlogger, may impormasyon Di ba? Sabi nito, Bobito din yan si Mike Abe. Si PBBM man dapat mag-commentan, hindi si BP Inday. Why wala tayong magagawa, Dits. Yan talaga si Mike Abe. Bitterness to the max yan sa mga kay Kibuloy at saka kay Duterte. Masama ang loob niyan dahil hindi pinagbigyan yung kanyang request kay Kibuloy. Di umano. Ganun talaga. Wala tayong magawa, di ba? Tuloy natin tong balita na ito. Pasok! Presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng Gentleman's Agreement na tanging food at water supplies lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero malinaw daw ang posisyon ng kanyang administrasyon. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Kaya ipinatawag na ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian, para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Nako po, patay tayo dyan. Sa pagbabalik ng ambassador. Mahirap yan. Hindi ako dyan, I mean, eto, Mr. President, kaya niyong ipatawag itong si Chinese kung sino man itong ambassador na ito. Mahirap kung tayo makikinig tayo sa mga banyaga, pwede nilang gawin divide and conquer. Art of war ho yan. Diba? Since they want us, sabi nyo nga, ng inyong administrasyon, tayo'y sinasakop ng China. Ibig sabihin, if that is your stand, ibig pong sabihin, sir, dapat hindi ho tayo nakikinig sa kanila. Kasi maaari nila tayong iligaw. Tama, mali? Hindi ako, nagtatanong lang ako Since sinasabi natin paulit-ulit ng administrasyon na to mula sa Coast Guard, kung kani-kanino, ang daming opisyal ng gobyerno nagsasalitang tilang demonyo ang China at kalaban natin ang China, why are we going to listen to them? It's a simple logic. Di ba? Tinatawag natin silang kaaway. Yan ang bansag ng administrasyong Marcos dito sa China. Bakit natin sa kanila itatanong? Kung iligaw tayo niyan at pag-away-awayin tayo mga Pilipino, tama, mali? Di ba simple lang Bakit siya ang tatanungin natin? Pero ako, okay lang din. Pero sigurado ako, ililigaw tayo niyan. Maganda siguro, idiretso nyo yung tanong. Idiretso nyo yung tanong doon sa inaakusahan
ng mga ensimada vlogger at mga bugok na vlogger at mga tansong vlogger na tulad ni Mike Abe. Itanong nyo, kasi nanggaling naman kay Mike Abe yan, punyetang secret deal na yan eh. Narinig ko sa vlog niya yan eh. Bakit hindi siya ang pagpaliwanagin mo? Anyway, galing-galingan naman niya si Mike Abe. Diba? I know my job. I know my job. Bakit hindi na lang siya ang pagpaliwanagin ninyo? Ano ba yung sinasabi mo secret deal? Wala naman sinabi si Roque na secret deal. Wala naman sinabi si Panelo na secret deal. Ikaw lang, bibig mo yung pasmado ang nagsabi niya lintik na secret deal na yan. Ano ba yan? Saan ba galing yan? Sa 8 minutes. Yan. Mamaya pag-usapan natin yung 8 minutes. Pag-usapan natin yan, unya-unya. Pero ituloy muna natin ito. Kasi di ako payag eh. Di ako payag na pakikinggan natin itong China. Bakit tayo makikinig dyan? Akala ko ba sabi ninyo kaaway mga damunyo yung mga yan? Bakit kayo makikinig bigla? Diba? Sa tour sa Maynila mula Beijing. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Ayan Mr. President, galing na sa inyong bibig. Wala kayong record. Ay, saan ka tumingin? Walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Walang record. So, meaning wala. There is no such thing. Kinukulayan lamang ng mga ulol na vlogger yung secret deal. Mr. President, huwag kayong magpapaniwala sa mga ulol na vlogger. Nagpapaniwala ho kayo, sir eh. Ako, ginagalang ko nga ho kayo sa totoo lang eh. Kasi ayoko mapahamak kayo, kaya huwag kayo maniniwala sa mga ulol na vlogger. Diba? Ako nga, kahit nga yung mga nagsasabing anti-Marcos na naglalabas nung kung ano-ano, hindi ako naniniwala Bakit? Mga ulol Pag walang ebidensya, ulol ang tawag dyan. Ngayon, ganun din sa side nyo dapat. Hindi porket sip-sip sa inyo, hindi porket amuyong ninyo, paniniwalaan ninyo kaagad. Mr. President, lawakan natin ang isip natin. Kasi ang mangyayari niyan, mag-aaway-away tayo because of a simple misunderstanding and fake news. Kala ko ba galit tayo sa fake news? Tama, mali? Hindi di ba? Akala ko ba galit tayo sa fake news? Pero bakit tayo nagko-komento tungkol sa fake news? Kayo na po nagsabi, walang dokumento. Meaning wala. Wala ho. Even Mr. Former President, through Panelo said, walang gentleman's agreement. Bakit hindi nyo ho pinakinggan yun, sir? Bakit hindi nyo ho pinakinggan yung sinabi ni Panelo that there is no such thing? Bakit ang pinakinggan nyo selective? Sino? Yung medyang nagtanong sa inyo. Sino pa? Yung mga vlogger na mga fake news. Halimbawa, si Mike Abe na nagsasabing may secret deal. Na wala namang secret deal. Tama, mali? Nakapagtaka nga kaya it's not a good situation. Yes, sir. I believe you. Kaya dapat, sir, you do not believe ang sabi-sabi. Dahil ang mga naniniwala sa sabi-sabi ay Nang tanungin kung may plano rin siyang kausapin si dating Pangulong Duterte tungkol dito. Ano? We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Sir! Number 1 yan. In terms of communication. Number 1 rule yan, sir. Go directly to the person. Wag na tayong alam nyo, ito mahal ko ang aking bayan. Ayoko mag-away-away tayo dito.
Kaya Mr. President, may I suggest, with all humility, sir, may I suggest, talk to Mr. Duterte. Directly, wag ko tayo nagpapaniwala dun sa mga nasa paligid. Yan o ang sumisira sa bayan natin, yung mga amuyong. Eto, honest, bakit hindi ko kayo umupo ni Mr. Duterte? Tabihan kayo, tabi, sir, usap nga tayo, ayusin natin tong bayang magulo. Ayusin natin to para magkasundo-sundo tayo. Diba, akala ko ba unity? Akala ko ba, sir, unity? O in a United Nation, it is very important ang communication. Di ba ho, Mr. President, it's communication 101. Para mawala ho yung mga miscommunication, it is important na mag-usap-usap. Sir, ako wala ho kung pinapaboran dito. Simpleng-simple lang naman ho itong suggestion ko. Mag-usap po kayo ng ating Pangulo nang walang naliligaw. Ay, sorry, Pangulo. Dating Pangulo. Simple ho, di ba ho? Kayong mga nasa Malacanang dyan, makinig sana kayo sa suwestyon na ito. Simple lang ho, tawagan nyo si former President, Mr. Pag-usapan nga ho natin. Kasi ito'y mahalagang bagay na patungkol ho ito sa bayan natin at relasyon natin sa isang bansa. Para hindi ho tayo magkagulo at magkamali ng desisyon, mag-usap-usap ho tayo, sir. Naalala nyo kung, sinabi ko na ho ito nung nakaraan di ba? Meron nung isang lahi, isang tribo sa Israel, sa Old Testament binigyan ng pinuno ng Israel nung nakapunta na sila sa Promised Land, binigyan sila ng parte. Pumunta sila doon sa kabila ng Jordan River. At nagtayo sila doon ng altar na pinagbabawal ng Israel. Anong ginawa ng pinuno ng Israel? Sabi nung iba, girahin na natin yan. They are not following the law of the Lord. Sabi nung iba, anong sabi ng pinuno ng Israel? Wait, there is more. Kausapin natin sila. So they went there and they talked. Nag-usap sila. At yung tribo na yun, nagpaliwanag kung ano yung tinayo nilang yun. Because of that, nagkasundo sila. It was not a disobedient move sa kanilang Panginoon o sa ating Panginoon. Sa madaling salita, Mr. President, because of that example, naiwasan na girahin yung tribo na yun. So anong ibig ko lang sabihin, Mr. President? If you really want and you really love our country, you need each one of us. Wala nang loyalista, wala nang DDS, wala nang Pinklawan. Gusto nyo mag-unite ang Pilipino? Bakit hindi ho mag-usap-usap kayong mga leader? Unless gusto nyo ng gulo. Puto Maya, maraming salamat. Di ba ho? Unless gusto ninyo ng gulo. Wag na ho kayo mag-usap-usap. Magbangayan na lang ho tayo sa social media. Magtira na lang tayo. Maglabasa na lang tayo ng kanya-kanyang fake news. Tas magpaniwala na lang kayo lahat sa fake news na nilalabas. Para magulo na. O gusto ninyo kaayusan sa bayan? Kung gusto ninyo ng kaayusan sa bayan, Mr. President, it's just a phone call away. Hindi nyo kailangan pumunta ng Davao. May number ako, sir. Gusto ninyo? Makakausap nyo si Mr. President. Sigurado naman akong alam nyo yung numero na yun, sir. Isang tawag nyo lang sigurado ako kay Senator Bongo, di ba? Bongo, kausapin ko naman si Rodrigo. Tapos ang usapan.
Di sana walang gulo, walang sabi ni ganire, sabi ni ganire, sabi ni ganito. Imagine niyo, we are commenting sa hindi tayo sigurado. Tama, mali, sir. Tell me if I'm wrong. Magso-sorry talaga ako. Pero hindi eh. Di ba communication is the best way to fix problem? Communication. Natanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung... Wag ko kayong makinig doon sa mga nakapaligid, sir. Hindi natin alam ang mga motibo nung nakapaligid kung gusto lang ng gulo, gusto lang ng content, o gusto lang ng balita. Nagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Itinanggi naman ni Roque na sikreto ang agreement. Isinapubliko na raw ang kasunduan noon at walang-wala raw anumang teritoryo ng Pilipinas ang nakompromiso sa kasunduan ng China at Pilipinas. Well, unang-una wala pong sikreto dyan. Inanunsyo publicly. At yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay re-respetuhin ang status quo. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin, wala pong sinurrender na soberenya, wala pong sinurrender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabihin ni PBBM. Si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo naman na dati nang iginiit na walang gentleman's agreement, hindi raw lalapit sa Malacanang. Tila nagpasaring din siya sa nagpalutang ng kasunduan. Naku po. Hindi naman ako mag-reach out. What do I have to reach out for what? Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa gumawa ng kwento. Yun na nga hindi ko maintindihan eh, Attorney Panelo. Bakit nakikinig sila doon sa... Ako may suggestion ako Mabait to si Roque. Ito, mabait na tao to. Matalino. Pero pwede ho ba, spokes Roque? You are no longer a spokesperson. So please, sabi nga ng kanta, please release me, let me go. 'Cause I don't love you anymore. Oh, please release me, let me go. Diba? Ito pakiusap ko ng laman sa'yo, Roque, kung maaari lang. Tama na. Tama na ang nagsasalita ka para sa mga Duterte. Sige na, please. Tama na, sir. Hindi na kayo spokesperson ni Pangulong Duterte. Ha? It's their own lookout. Tsaka sila lang na mismo nagsasabi na hindi sila sigurado. So if you're not sure of any circumstance, you don't make any reaction. Oh, tama eh. Di ba? Yan din yung sinabi ko eh. Kung hindi ka sigurado, huwag ka nang mag-comment.